Kaya mo yan, Rosel. Huwag kang kabahan. Bulong ni Rosel manalili sa sarili habang naglalakad papunta sa gusaling pagdarausan ng kanyang job interview bilang accountant. Sa bawat hakbang niya, ramdam niya ang kaba na tila bumibigat sa kanyang dibdib. Pero bakit parang ang sakit ng tiyan ko? Di naman ako magbabawas, nagbawas na ako kanina eh. Dagdag pa niya, pilit pinapatahan ang sariling nerbiyos. Napapadyak pa siya, tila hinahanap ang lakas ng loob na magpatuloy. Habang papalapit siya sa entrance ng gusali, napansin niyang maraming tao ang nagmamadali papasok at palabas. Miss, tawag ng isang hindi pamilyar na boses mula sa likuran niya. Ngunit hindi na yun nilinggan ni Rosel, abala sa sariling isip at nagmamadaling makarating sa tamang oras. Subalit habang naglalakad siya sa hallway, bigla niyang naramdaman ang kakaibang pagkahilo, at ang mas masahol pa, isang hindi inaasahang pangyayari ang sumunod. Isang malakas ngunit banayad na yakap mula sa likuran ang pumihil sa kanyang paggalaw. May tagos ka, bulong ng isang lalaking may mababang boses, halos dumampi na sa kanyang tainga. Hindi siya makapaniwala, nanlaki ang kanyang mga mata habang naramdaman niya ang lalaki na hinuhubad ang coat nito at itinali iyon sa kanyang bewang. Lord naman, gusto ko ng backhug pero hindi yung may tagos ako, sigaw ng isip niya habang halos manlambot ang kanyang mga tuhod sa kahihiyan. Agad siyang tumakbo papunta sa CR, hindi man lang nilinggan ang lalaki. Ang kanyang mukha ay nagbabaga sa hiya habang pilit niyang iniisip kung paano haharapin ang araw na ito. Samantala, ang lalaki naman, na si Joaquin de la Cruz, ang CEO ng kumpanyang iyon, ay nakangiti habang pinagmamasdan siya. Sa kanyang mga kamay, hawak niya ang isang papel na nalaglag mula sa folder ni Rosel. Ang unang pahina ng kanyang resume, kasama ang litrato nito, ang nagbigay kay Joaquin ng dahilan upang umiti ng malalim. Interesting, usual niya sa sarili, tila isang plano ang nabuo sa kanyang isipan. Matapos ang ilang minuto, muling nagpakita si Rosel, mas maayos na ang hitsura ngunit halatang nagmamadali. Habang papasok siya sa opisina kung saan gaganapin ang interview, isang pamilyar na figure ang bumungad sa kanya. Si Joaquin, na ngayon ay nakaupo sa harap ng conference table, ay ngumiti nang makita siya. Ang kanyang presensya ay tila pumuno sa buong silid. So, ikaw pala si Rosel Manalili, sabi nito habang tumayo at lumapit sa kanya. Halos ma-corner si Rosel sa pader nang biglang hinayla ni Joaquin ang coat na nakatali pa sa kanyang bewang. Sa sandaling iyon, napagtanto ni Rosel na ang lalaking yamakap sa kanya kanina ay walang iba kundi ang CEO ng kumpanya. Ang kanyang mukha ay muling namula, ngunit bago pa siya makapag-isip ng sasabihin, nagsalita si Joaquin. Huwag kang mag-alala, Miss Manalili. Hindi lang trabaho ang makukuha mo dito. Ang kanyang mga mata ay puno ng tiwala at isang kakaibang kislap na tila nagsasabing may higit pa siyang intensyon kaysa sa simpleng pag-hire ng isang accountant. Habang naglalakad si Arkin palabas ng opisina, may napansin siyang papel na nakakalat sa sahig. Yumuko siya upang damputin iyon, at nang makita ang nilalaman, napangiti siya. Rosel Manalili pala, bulong niya sa sarili habang pinagmasdan ang unang pahina ng resume ng dalaga. Nakadikit doon ang isang 2x2 picture ni Rosel, na tila nagbigay ng kakaibang kislap sa kanyang mga mata. Samantala, matapos magpalit ng damit, nagmadaling bumalik si Rosel upang habulin ang kanyang interview. Mabuti na lamang at palaging handa ang dalaga, may dala siyang pamalit na bihisan sakaling mga ilangan. Sa kabila ng kaba at hiya dahil sa nangyari kanina, pinilit niyang ituloy ang araw. Hello. Pwede pa po bang humabol? Tanong ni Rosel sa babaeng empleyado na nakabantay sa pintuan. Humabol ka na. Last na yung nasa loob, sagot ng babae na bahagyang ngumiti. Sige po. Salamat, sagot ni Rosel, puno ng pag-asa. Pinaihit niya ang pinto at pumasok sa silid. Pagpasok niya, tumambad sa kanya ang isang lalaki na nakaupo sa swivel chair sa gitna ng opisina, si Joaquin de la Cruz, ang CEO ng kumpanya. Napahinto si Rosel sa pintuan, tila natulala. Ang lalaking kaharap niya ay hindi lamang makisig at may karisma, kundi siya rin ang lalaking tumulong sa kanya kanina. Ang kanyang presensya ay tila pumuno sa buong silid, at ang kanyang mga mata ay diretsyo nang tumingin kay Rosel. Naramdaman ni Joaquin ang mga matang nakatitig sa kanya. Nang makita niya si Rosel, agad niyang napansin ang coat na hawak pa nito, ang parehong coat na itinali niya sa bewang ng dalaga kanina.
Tumayo siya mula sa kanyang upuan at naglakad papalapit kay Roselle. Ang bawat hakbang niya ay puno ng kumpiyansa, at tila bawat galaw niya ay nagpapahiwatig ng awtoridad. Pwede pa po bang humabol? Tanong ni Roselle, baka sa boses ang pagsusumamo at kaba. Tumigil si Joaquin sa harap niya, at bahagyang yumuko upang titigan ang dalaga ng mas malapitan. Bakit po? Tanong muli ni Roselle, ngunit hindi na niya natapos ang sasabihin nang biglang tangkain ni Joaquin na kunin ang hawak niyang coat. Nagpumiglas si Roselle, pilit na iniiwas ang coat mula sa kamay ng lalaki. Ngunit sa kanilang paglalaban, na-corner siya nito sa pader. Ang kanyang likod ay damaykit sa malamig na dingding, at ang kanyang puso ay tila tumalon sa kaba. Itinukod ni Joaquin ang magkabilang kamay sa pader, sa gilid ni Roselle, na tila sinasadyang ikulong siya. That's my coat, bulong ni Joaquin, ang boses ay mababa at puno ng tiwala. Ang init ng kanyang hininga ay dumampi sa pisngi ni Roselle, na lalo pang nagpatindi sa kaba ng dalaga. Marumi pa. Lalaban ko po muna, sagot ni Roselle, halos hindi makatingin sa lalaki. Ang kanyang boses ay halos pabulong, at ang kanyang mga mata ay pilit na iniiwas ang titig ni Joaquin. Hindi niya akalaing ang lalaking tumulong sa kanya kanina ay walang iba kundi ang CEO ng kumpanya. Nang marumi, dagdag pa niya, halos kinakain ng hiya ang kanyang mga salita. Ngumiti si Joaquin, ngunit hindi ito ang tipikal ng ngiti. May kung anong misteryo sa kanyang ekspresyon na tila nagsasabing hindi pa tapos ang kanilang kwento. Okay then, at least I can see you again, sabi niya habang dahan-daang lumayo kay Roselle. Inalis ang pagkakakulong nito sa kanyang magkabilang braso. See me again? Tanong ni Roselle, halatang naguguluhan. Yeah, maibabalik mo ba ang coat ko nang hindi ka nagpapakita? Sagot ni Joaquin, ang kanyang mga mata ay puno ng panunukso. Oo nga pala, sagot ni Roselle, halos hindi alam kung paano mag-react. Now, let's start the interview, sabi ni Joaquin, biglang nagbago ang tono ng kanyang boses. Mula sa pagiging malambing at mapanukso, naging seryoso ito. Talaga po? Pwede po akong humabol? Tanong ni Roselle, na tila hindi makapaniwala. Sure, basta ikaw. Kahit ako pa ang maghabol, sagot ni Joaquin, na may bahid ng biro sa kanyang tinig. Ano po? Tanong ni Roselle, halatang naguguluhan pa rin. Ngunit bago pa siya makapag-isip ng sagot, hinayla na ni Joaquin ang isang upuan para sa kanya. Take a seat, sabi nito. Ang kanyang kilos ay puno ng galang ngunit may halong kumpiyansa. Habang umuupo si Roselle, pilit niyang hinahanap ang unang pahina ng kanyang resume. Ngunit nang buksan niya ang kanyang folder, napansin niyang nawawala ito. Patay, talagang kamalasan talaga. Oh, anak ng tokwa talaga ngayon pa, bulong niya sa sarili, pilit na hinahanap ang papel. Is this what you're looking for? Tanong ni Joaquin, hawak ang papel na may 2x2 picture ni Roselle. Iniabot niya ito sa dalaga, at sa sandaling iyon, nagtagpo ang kanilang mga mata. Nahulog mo kanina, dagdag pa ni Joaquin, na may ngiti sa kanyang labi. Pasensya na po pero salamat po sa pagdampot, sagot ni Roselle, pilit na itinatago ang kanyang hiya. Nabasa ko na to, sabi ni Joaquin, habang iniayos ang kanyang upuan. Now, I have some other questions for you. Ready na po ako, sagot ni Roselle, pilit na pinapakalma ang sarili. So, Miriam, you're 23 years old, right? Tanong ni Joaquin, habang nakatitig sa kanya. Opo. May problema po ba? May age limit po ba kayo? Bata pa naman po ako, di ba? Sagot ni Roselle, halatang kinakabahan. Ngumiti si Joaquin. Yeah. Bagay ka sa akin. I mean, matanda lang ako sa'yo ng 2 taon. So, huwag ka nang magpo, sabi niya, na may halong biro. Pero ikaw po ang boss namin kapag nakapasok ako. And, sagot ni Roselle, ngunit pinutol siya ni Joaquin. Yes. At ako ang masusunod, right? Sagot ni Joaquin, ang kanyang mga mata ay puno ng kumpiyansa at misteryo. Opo. I mean, oo, sagot ni Miriam, pilit na pinapakalma ang sarili. Okay. Good to hear. So, first question, what is your favorite color? Tanong ni Arkin, na may bahid ng panunukso sa boses. Color talaga, sir? Tanong ni Miriam, halatang naguguluhan kung bakit ganito ang tanong sa isang job interview. Oo, sagot ni Arkin, diretso ang tingin sa kanya. Purple, sir, sagot ni Miriam, na halos mapangiwi. Pakiramdam niya ay parang pinagtitripan siya ng lalaking kaharap niya. Baka prank lang to, bulong niya sa sarili habang pilit na pinipigilan ng inis.
Oh, purple. I love it. And how about your favorite food? Tanong muli ni Arkin, na tila natutuwa sa reaksyon ni Miriam. Kahit ano po, basta maanghang, sagot ni Miriam, na pilit na iniwasan ang mga mata ng lalaki. So, pwede ako because I'm hot? Tanong ni Arkin, na may kasamang mapanuksong ngiti. Halos ikataas ng kilay ni Miriam ang narinig. Lakas ng apog, bulong ni Miriam, na hindi napigilan ang sarili. What? What's apog? Tanong ni Arkin, na halatang nagtataka. Huwag mo nang alamin, sir. Next question, please, sagot ni Miriam, pilit na iniwasan ang usapan. What's your favorite movie? Tanong ni Arkin, habang nakangiti pa rin. Kahit ano, basta Marvels, sagot ni Miriam, na tila nagiging komportable na sa kakaibang daloy ng interview. Really? I can take you to a movie date with that, sabi ni Arkin, na parang walang pakialam sa pagiging casual ng kanyang mga salita. Movie date, sir? Tanong ni Miriam, halatang naguguluhan. Pero bago pa siya makapagsalita ulit, dumiretso na si Arkin sa susunod na tanong.